Hashim, Sandalphon, Tetragrammaton. Magiting na manggagamot. 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 Namulat sa mundo spiritual, numberong nakilala isang matandang lalaki. Binigyan siya ng biyaya isang libro na sa kanya ay mubulat, makatulong sa kabatawang kanyang inaato. Pagbabakulang barang o kaya naman ito elemento. Silang lahat ay yuyuko, silang lahat ay yuyuko. Pag si Hashim ang kaharapin nyo, Hashim, Sandalphon, Tetragrammaton. Magiting na manggagamot. Hashim, Sandalphon, Tetragrammaton. Magiting na manggagamot. Yan po, magandang araw po sa lahat. Magandang umaga, tanghali at gabi sa ng sulok ng mundo. Kayo naroon, binabati ko po kayo ng magandang tanghali, araw, hapon at gabi sa lahat. At bago po ako magsisimula ay binabati ko po ang ating mga kaibigan, ng mga manggagamot, mga antingero, antingira, ang mga babaylan at mga kaibigan ko mangyan dyan sa Mindoro, mga tagapakinig at tagapanood ng aking mga video ito. Binabati ko po kayo ng magandang araw sa inyong lahat. At meron na naman akong topic na sinabi ng isang masugid na taga-subaybay sa akin na kung ano-ano daw ang mga sintomas at sinyales kung ang isang tao daw ay nakukulam at nababarang. Yan po at akin pong tatalakayin ngayon. Ayan. At sisimulan ko na po at akin pong sinulat dito sa aking cellphone ang mga iba't ibang uri ng sinyales ng kung ano ang sintomas ng taong nakulam at nabarang. Ayan po. At ito na po at aking sisimulan ng mga kapatid. Paalala lang po, ang kaibahan ng mga sintomas na ito sa medical ay kapag hindi ito ma-diagnose ng doktor at pabalik-balik ito ay hindi ito gumagaling sa mga nireresetang doktor ay at gamot sa niresetang doktor ng mga gamot sa inyo. Yan, mga nireseta ng mga doktor. Yan. Pag tinamaan ka ng isang kulam o barang, ayan po, pag tinamaan po ang isang pasyente, pang tao ng kulam o barang, iba-iba ang bawat sintomas na ilalabas. Ito, depende sa neutralize mo kung anong klaseng kulam ang iginawa sa iyo. Ito ang mga sintomas at pakinggan ninyo mga kapatid at aking tatalakayin ngayon. Kapag ikaw ay binarang, ang anumang sintomas na ito ay pananakit at paninigas ng iyong tiyan sa solar plexus o chakra ay maaari sa sikmura at sa taas ng pusod at aking ipapakita mga kapatid. Pag dito po sumasakit po ang inyong solar plexus o sa ibabaw ng pusod, ayan po mga kapatid, ay sigmura sa bagod ng pusod. Dito kasi pinapasok ng mambabarang ang mga insekto. Dito po banda, dyan po ang mga insekto at mga bagay na gusto niyang ipasok sa kanyang bibiktimahin mga kapatid. Naninigas din ito ng husto ang solar plexus area. Ayan, sa tinuro ko kanina mga kapatid. Kasabay nito ang pagkakasakit ng balakang sa lower at sa balakang ng isang taong mabibiktima nito sa lower back. Ito po banda, kapatid, dalawang balakang po ang masakit niyan dito. Yan. At iba't ibang sintomas pa ay pagpapasakit ng ulo, pagsusuka, pagkahilo. Yan, isa pang insekto nito ay constipated o nahihirapang umihi. Yan po mga kapatid. Yan po, mayroon din po mga tao na nahihirapang umihi dahil sa pamamaraan din ng mga masasamang gumagawa ng itim na mahika na yan. Ayan. Nilalagyan ng mambabarang ng buhangin ang daluyan ng iyong ihi at dumi. At pag magpapacheck up ka sa doktor, kadalasan ay wala itong makitang sintomas. Findings.
Kapag binigyan ka ng gamot ay hindi gumagaling ang inyong mga karamdaman. Kapag pina-ultrasound mo naman ang tiyan mo at tinitignan mo ito ng mabuti, kadalasan may nakikita kang nakakatakot na imahe o kakaibang bagay na makikita sa ultrasound o sonogram ng isang pasyente. Minsan ikaw ay makakakita ng mga ito. Ito po mga kapatid, mas mabagsik po ang barang kaysa sa kulam. Kapag hindi ito naagapan mga kapatid ay nauuwi ito sa kamatayan. Ayan po ang barang po. Ito po ang isa pang pamamaraan para malaman. Nananaginip ka lagi ng masama o binabangungot ka. Laging nagigising ng 12 AM at 3 AM. Nagigising ka na takot o kabog na kabog ang iyong mga dibdib. Nagigising ka na parang nanuyo ang iyong lalamunan at uhaw na uhaw. Sa mga oras kasi na ito ay pinakamalakas ang kapangyarihan ng mga mangkukulam at mambabarang. Kaya dito nila isinasagawa ang kanilang mga ritual. Kung lagi ka namang nagigising ng 3 AM o 4 AM at takot na takot, indikasyon iyon na may mga masasamang espiritu na gumagambala o namimerwisyo sa iyo. Ayan po mga kapatid, kapag ang isang tao po ay nagigising ng alas 3 ng umaga hanggang alas 4 ng umaga ay may espiritu pong gumagambala sa kanya. Ayan po, at namumurwisyo. Ayan po mga sinyalis niyan. Ayan. Ang 3 AM ay tinatawag na demonic hours o demonic na ang oras ng mga demonyo, at ang 3 o 4 PM ay oras kung saan pinakamanipis ang bakod ng mundong pisikal at mundo ng mga espiritu. Kaya dito sila naglalabasan. Kung nagigising ka naman ng ganitong oras at hindi ka naman binabangungot o takot ay maaring mababaw lang ang iyong tulog. Yan po, pakinggan po ninyo ang mga sintomas. Yan po. Ito naman po ang susunod. Biglang pagkakaroon mo ng insomnia. Hindi ka makakatulog kahit anong gawin mo. Ang isa sa mga unang umaatake ng mga mangkukulam at mambabarang ay iyong nervous system. Ayan po ang iyong mga katawan. Yan po sila unang atake, lalo na wala po kayong mga depensa sa katawan. Ayan. Nervous system at ang inyong isipan. Ayan po ang unang inaatake niyan. Inyong nervous system at ang isipan po ang unang aatakihin niyan mga kapatid. Layon nito ay mapahina ang inyong immune system upang mas madali kang tablan ng mga ginagawa nila sa iyo. Kapag makapasok na sa iyong isipan ang epekto nito, ay magiging makalilimutin ka. May mga oras na pangyayari o mga tao na hindi mo matandaan. Minsan ay nasa isang lugar ka pero hindi mo matandaan kung paano ka nakarating doon. Nagigising ka sa gabi at parang may nakadagan sa dibdib mo at nahihirapan kang huminga. Ayan. Laging kumakabog ang iyong dibdib, laging magugulatin ka. Parati kang tulala at di ka makausap. Parati kang tulog, ayaw bumangon. Bigla kang nakukumatos. Maari rin ito. Ang mga ito kapag ang astral body mo ay ikinulong sa buti ng isang malakas na mambabarang. Ayan po mga kapatid. May napapansin kang lumalabas na insekto o uod, alupihan, maliliit na ahas, alakdan, maliliit na salagubang, buhok, buhangin, pako, karayom, putik, sinulid, batong maliliit, dulo ng tingting at kulay itim at iba't ibang uri nito sa katawan mo o sa katawan ng taong biktima nito. Maaring pagsusuka mo o pag-ihi mo, pagdumi o habang natutulog ka. Yan po. Laging may langaw o bangaw na umaaligid sa iyo. Nangyayari ito hindi isang beses kundi parating
ang bangaw ay manifestation ng isang espiritu ng isang taong namatay. Ayan. Na may galit sa iyo. Maaari din itong manifestation ng isang entity na galing sa thought projection ng isang mambabarang. Ito ay sugo. Ayan. Indication din ng may mga negative entity na nakakapit sa aura mo. Ito ay ang manifestation din ng isang mga hari ng demonyo na si Beelzebub. Ayan po. Ito pong isang pamamaraan din para malaman. Hindi pantay ang parehong hinliliit ang linya sa dalawang pulso mo. Kapag kunti ang diferensya ay dulot nito ay usog o gawa ng tao, galit, inggit. Pwede ring gawa ng laman lupa. Pero pag malaki ang agwat, lalo na kung tinignan mo sa mga oras na pakrus ang relo 3, 6, 9, 12, maaring dulot ito ng sapi o kulam. Kapag mahaba ang kaliwa ay babae ang gumagawa nito. Kapag kanan namang ang mahaba ay lalaki ang gumagawa. Base po sa aking experience sa panggagamot. Ayan po. Hindi ito 100% mga kapatid. Accurate, kaya ginagamit ko ang iba't ibang pamamaraan ng pagtatawas, tulad ng pagtatawas sa itlog, sa bond paper, sa kandila, at sa iba't ibang pamamaraan ko na natutunan ko sa sa aking mga ninuno at sa mga kaibigan kong mga manggagamot na itinuro sa akin. Ayan ang pamamaraan ko ng pagtatawas, at makikita talaga kung ano ang gumagambala sa aking pasyente pag once na natawas ko siya. Ayan. Bilang pagbagsak ng inyong immune system, pabalik-balik ang inyong sakit na hindi gumagaling. Biglang pagpayat ng isang tao, kawalan ng gana sa pagkain, nakakaramdam ka lagi ng labis na paghihina, parati kang pinapawisan ng malalamig, nakakaramdam ka ng panlalamig sa mga kamay at talampakan mo. Kadalasan nangyayari ito paglubog ng araw ng 6 PM. Nakakaramdam ka ng parang binabaluktot ang iyong mga muscle at buto. Sobrang kirot ng iyong mga laman. Pakiramdam mo ay sumisikip o humihigpit ang isang bahagi ng iyong katawan. Ayan po. Kadalasan ay ang iyong ulo. Pakiramdam mo ay parang may sumasakal at laging naninikip ang iyong dibdib at nahihirapan kang huminga. Yan po ang mga sintomas. Biglang paninigas ng iyong katawan, pagkawala ng malay, pwede ring sapi. Laging mamamanhid ang iyong mukha, braso, hita, kamay o paa, alinman dito, namamaga ang parte ng iyong katawan. Nakakaramdam ka ng panginginig at sobrang lamig. Parang binubuhusan ka ng malamig na tubig sa ulo mo. Nararamdaman mo na parang may umaapoy sa iyong palad. Pakiramdam mo ay parang sinisilaban ng iyong katawan, na parang may pumapaso sa iyo. Ayan po. Nakakaramdam ka ng may mga tumutusok sa iba't ibang parte ng iyong katawan. Nakakaramdam ka rin ng tumutusok sa iyong dila. Minsan ay napapansin mong may sugat ito. Labis na pangangati ng iyong katawan. Tinutubuan ka ng allergy o rashes na hindi gumagaling. Magkakaroon ka ng pantal na lumalaki kada araw. Parang may nanang lumalabas na mabaho. Ito ay tinatawag na paraya, mga kapatid. Pagkakaroon ng maraming hiwa at sugat sa katawan na di mapaliwanag. Pagkakaroon ng mga pasa sa iyong mga katawan pagising sa umaga. Pangingitim ng iyong balat. Habang tumatagal ay lalo itong nangingitim. Nagiging sobrang dry ang iyong balat, na parang natutuyot ang iyong mga balat. Yan. Biglang pagtanda ng iyong mukha, minsan ay nadideform pa ito. Pinapapangit ang iyong mukha at tinutubuan ng kung ano-ano. Lagi kang nakakaramdam na parang may sapot ng gagamba o buhok sa mukha mo kahit wala naman. Nakakaramdam ka na parang may mga insekto o mga gagamba na gumagapang sa katawan mo. Pakiramdam mo may iba't ibang bagay sa loob ng iyong katawan. Yan po. Pakiramdam mo ay parang may nakabara sa iyong lalamunan
at hirap kang lumunok bilang biglang pagkawala ng iyong boses, pagkakaroon mo ng kanser, lupus at iba't ibang autoimmune disease. Inaatake ang inyong immune system sa ang inyong sarili mong katawan, pero marami ang medikal na dahilan na tinutubuan ka ng bukol sa katawan, lumalaki ang puso mo, atake sa puso o stroke. Karamihan nito ay medikal, pinapaliit ang iyong suso. Yan po mga kapatid ang mga sintomas. Biglang hindi ka makalakad, parang umiikli o lumiliit ang paa mo. Pamamanas ang iyong mga paa, biglang pagkawala ng iyong pandinig. May parang usok na humaharang sa iyong paningin, biglang nanlalabo o pagkabulag sa iyong mga mata. Ayan po. Biglang pamumuti o pagkalagas ng iyong buhok, pwede din dulot nito ay stress. Yan. Lumulobo ang iyong tiyan, di ka naman buntis. Matigas ang iyong solar plexus, nasa bahagi ng pakiramdam ay lumalaki ang tiyan mo, pero hindi naman kadalasang ito ang nangyayari kapag high tide o mas mataas ang tubig sa dagat. Patabang o bunlit. Pakiramdam ay laging busog kahit konti lang ang kinakain. Biglang pagkalaki ng bayag ng lalaki. Sa babae naman ay labis na pagkangati sa masilang parte. Binubulok ang mga masilang parte ng mga ito. Biglang nagpagtigil ng menstruation. Minsan lumalabas na itim na mabahong likido sa puwerta ng isang babae. May mabahong singaw na lumalabas sa iyong katawan at sa iyong tubig at sa iyong bibig. Yan. Minsan ay nagsusuka ka ng dugo na kulay itim. Pagbabago ng iyong panlasa, ayaw mo ng maalat o may asin. Nawawala ang maalat mong panlasa. Nagiging masyadong sensitibo ang iba't ibang amoy. Laging kang may naaamoy na malansa o nabubulok na laman. May naaamoy kang parang abo at sinusunog na kahoy. Mayat maya mo nililinis ang iyong katawan, pakiramdam mo ay laging sobrang dumi mo at sobrang baho. Ayaw mong maligo, wala kang pakialam sa personal mong hygiene. Yan. Lagi kang nakakaranas ng panic attack o matinding takot. Lagi mong naiisip na may masamang nangyayari. Laging masyadong kang negative thinking o laging masyadong negative ang iyong iniisip. Takot kang lumabas ng bahay at makihalubilo sa iba. Gusto ay lagi kang mapag-isa. Yan po. Nagiging sobrang depressed ka at nakakaisip ka ng magpapakamatay. Biglang pagkabago ng iyong ugali. Nagiging maggagalitin at masungit. Wala ka nang makasundo. Ayan. Biglang pagkakasakit o pagkamatay ng alaga mong pusa, aso at hindi mapaliwanag ng veterinarian. Alinman sa mga nabanggit na nasa itaas ay pwedeng indikasyon ng kulam o barang. Kadalasan ay nag-uumpisa ang sintomas na ito sa oras na pakrus ang relo, alas 3, alas 6, alas 9 at alas 12, o ilang minuto bago sumapit ang ilang oras, araw man o gabi. Mapapansin mong lumalala o matindi ang sintomas tuwing full moon o dark moon, o kaya malalapit ng ilang araw ay pagkalampas ng mga ito. Sa ibang kaso naman ay Martes at Biyernes ang malakas na epekto. Marami ding mga sintomas na psychological at nature. Ibig sabihin, marami sa mga sintomas na yan sa sariling mong nagtitrigger. Psychomatic illness. Nagiging marami ang kinigimkim na negative thought at negative emotion gaya ng takot, galit, sama ng loob, kalungkutan, labis na pag-alala at iba pa. Dahil dyan, humihina ang iyong aura, manifest subconscious mind at sa physical body mo. Ay yung mga sintomas na yan ay huwag kayong maniniwala sa isang albularyo na kapag nagpatingin kayo ay walang bukang bibig kundi kulam.
Yan, barang yan. Lahat ng mga nagkakonsulta ay puro yan ang sinasabi. Yan ang sinasabi nila. Yan po mga kapatid. Ang tunay na manggagamot, alam ang kaibahan ng sakit na medikal at espiritual. Ayan po mga kapatid, pakinggan po ninyo mabuti. Mag-ingat po kayo sa pagdating dyan, kasi may mga pasyente na medical o psychological attention ang kailangan at hindi albularyo. At habang pinapatagal nila ang medical treatment nila sa pagpapatingin sa albularyo, kaya may pamamaraan tayo dyan sa pamamagitan ng pagtawas, pagtikim ng tubig, tingnan ang mga kamay para malaman kung may sakit ba ng espiritual na gawa ng tao. Ayan po. Pag may alam po ninyong may pagkahinahinala po, ay pagdikitin po ninyo ang dito. Yan, ang dalawang dito at sa kabila. Pagdikitin po ninyo yan. Pag alam po ninyong mataas po ang isa tulad ng ganito, yan ay may gumagambala po dito. Yan, may gumagambala. Alam ko namang may bumibira sa akin, kaya hinahayaan ko na lang yan. Ayan. Kasi pag pantayan, talagang pantay po yan. Pag mataas po dito, ayan, mataas. Alam ko may bumibira sa akin, pero nililet go, let God ko na rin po yan. Dahil alam ko, Diyos na po ang bahalang humatol sa kanila. At Panginoon na yung bahala sa kanila. Ang gumagawa sa akin ng masama ay pinapagpapasa Diyos ko na lang yan. Di ako gumaganti mga kapatid. Pinapanalangin ko na lang sila na sana isang araw ma-realize nila ang kanyang pagkakamali at mga ginagawa nilang kasamaan sa kanilang kapwa. Kasi po pag gumawa po ng pagkakamali sa kapwa natin ay babalik po sa kanila yan, hindi lang sa kanila, sa mga pamilya at anak, kamag-anak nila babalik ang mga pinagagawa nilang kasalanan. Ayan mga kapatid. Kaya pag may namimirwisyo sa akin o binibira ako, di ko pinapatulan, pinagdadasal ko na lang sa Panginoon na yung Panginoon na yung gumanti, sapagkat ang Panginoon ang karapatang humatol sa kanila, sapagkat wala akong karapatang humatol, sapagkat ako'y tao lamang na tagapagpapatupad o taga-sunod ng kanyang mga inuutos. Ayan ang pamamaraan ko sa pagtatawas, yan, sa pagpapatikim ng tubig, yan, sa pagpantay ng kamay kung may sakit na espiritual gawa ng elemento o tao. Ayan po. Kaya kung nakakaranas ka sa mga ilan na sintomas dito, magpatingin ka na sa doktor at hindi nila ma-diagnose kung anong naramdaman mo o di gumagaling, pabalik-balik ang sakit, mainam na lumapit kayo sa mga albularyo o faith healer, sa mga legit po mga kapatid, dahil marami na po ngayon nagsusulputang mga manggagamot daw, faith healer daw, na naniningil ng ng 10,000, 15,000, 30,000, 50,000, tapos hindi naman gumagaling. Doon na kayo magtaka mga kapatid, dahil ang tunay na manggagamot na naglilingkod sa ating Panginoon ay hindi po naniningil yan. Donasyon lamang po ang kanilang hinihingi. At kung may hinihingi man po sila na may kunting halaga lang po, ayon po ay mga pangontra at mga gamit na ilalapat sa pasyente o ilalapat sa inyo, sapagkat ang mga gamit po na iyan ay ibinibili din po ng mga manggagamot yan at bago ililapat. Hindi po hinihingi yan sa mga kapwa namin mga manggagamot, binibili din po namin yan. Yung mga tulad ng pangontra, yan, yung mga materialis niyan, yung mga materialis, yung pagsusulat ng mga orasyon na back to back na bond paper, pagod, puyat, ayan, mga sangkap pa niyan sa loob, papatahi pa at kukonsagrahin, bubuhayin pa. Ayan po, sumisingil po talaga ang mga manggagamot sa pangontra at sa panglalapat sa pasyente. Ayan. Pero kung pagsagamutan po, donasyon lang po ang aking hinihingi.
Hindi po ako humingi ng ng mga malalaking halaga. Nasa pasyente ko po 'yun kung bibigyan nila ako ng o bibigyan nila ng ganto kalaking halaga, ay tinatanggap po namin 'yun sapagkat bukal po sa kanilang puso at hindi po namin pinipilit. Yan po ang tunay na manggagamot. Naway maging aral po ito sa inyo, ang vlogong ito, kung paano malalaman ang sintomas ng isang tao kung ang tao ay nabiktima ng kulam at barang. Ayan. Bago po ako magtapos ay salamat po sa manunood at makikinig ng video ito. Naway maging aral po at kapupulutan po ninyo ng leksyon. Hanggang dito na lamang po at God bless us all.